Alam mo ba na pwedeng bumaba ang oxygen sa dugo mo kahit normal naman ang baga mo? Ang dahilan ay hindi problema sa lungs, kundi sa hangin na iyong nilalanghap. Pag-usapan natin ang decreased inspired oxygen. Sa normal na sitwasyon, ang hangin na nilalanghap natin ay mayroong 21% oxygen. Ito ay tinatawag na FiO2 o fraction of inspired oxygen. Pero kapag bumaba ang oxygen na nalalanghap mo, bababa rin ang oxygen na pumapasok sa iyong baga. At kapag kulang ang oxygen sa baga mo, mas kaunti ang oxygen na napupunta sa iyong dugo. So ang magiging resulta nito ay hypoxemia o mababang oxygen sa dugo. Ngayon, isipin natin ang bundok. Sa high altitude tulad ng mga nasa bundok, hindi nagbabago ang 21% oxygen pero bumababa ang barometric pressure. Ibig sabihin nito, mas mahina na ngayon ang puwersa na nagtutulak ng oxygen papasok sa baga. So kahit pareho ang percentage ng oxygen kung ikaw ay nasa high altitude, dahil bumaba ang barometric pressure, mas kaunti ngayon ang oxygen na nakakarating sa dugo. Kaya ang nangyayari, nahihirapang huminga ang isang tao at bumababa ang kanyang oxygen level. Kaya ang mga mountaineers, minsan kailangan ng oxygen mask. Ganito rin ang nangyayari sa airplane. Oo, pressurized ang cabin pero hindi ito katulad ng pressure sa sea level. Para sa mga normal na tao, okay lang ito. Pero sa mga may sakit sa baga o may chronic hypoxemia, ito ay delikado. Kaya nga may mga pasyente na kailangan ng oxygen habang nasa flight. May mga pagkakataon na simple lang ang problema kung bakit biglang bumaba ang oxygen ng pasyente. Pwedeng na-disconnect ang oxygen tubing o maling gas ang naibigay sa pasyente. So kahit maayos ang baga ng pasyente mo, pero dahil kulang ang oxygen na pumapasok sa kanya, nagkakaroon siya ng hypoxemia. Balik tayo sa airplane. May test pala tayo para malaman kung kaya ng pasyente natin na mag-travel sa airplane. Tinatawag itong hypoxia altitude simulation test. Dito, pinapahinga ang pasyente ng 15% oxygen. Bakit 15%? Dahil ginagaya nito ang kondisyon sa 8,000 feet altitude na para bang nasa airplane ka. Kung bumaba ang oxygen level ng pasyente, ibig sabihin kailangan niya ng oxygen kung lilipat siya sa eroplano. Ngayon, pag-usapan natin ang isang special case. Ito yung mga sanggol na may heart defect. Sa ibang sanggol na may cyanotic congenital heart disease, minsan mas okay pa ang mas mababang oxygen. Bakit? Dahil kung mataas ang oxygen sa mga sanggol na ito, nagpapaluwag ito ng blood vessels ng lungs nila. At kung nagkataon, mas maraming dugo ang pupunta sa lungs nila na pwedeng mag-overload o mabaha ang lungs nila. Kaya sa ibang case, mas mababang oxygen, mas kontroladong daloy ng dugo sa mga sanggol na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sintomas kung bumaba ang inspired oxygen. Depende sa sitwasyon pero maaaring maranasan ang hirap sa paghinga, pagkahilo, pagod, sakit ng ulo, pagkalito, pamumutla o cyanosis. Sa madaling salita, ang decreased inspired oxygen ay nangyayari kapag kulang ang oxygen na nalalanghap mo kahit normal pa ang baga mo. At ang pinakakaraniwang sanhi nito ay high altitude, air travel, at oxygen equipment problems. Kung may natutunan ka, i-like, i-share, at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!